Sunod-sunod na ang nakakabahalang isyu ngayon ng ibang mga OFW sa Hong Kong. Kung hindi nagnakaw, nagpakamatay o nawawala. Sa mga hindi pa nakakaalam, dalawang OFW edad 31 years old at ang isa naman ay 34 years old ang magkasunod na napabalita kamakilan sa Hong Kong na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kwarto sa bahay ng kanilang mga amo. Batay sa investigasyon ng kapulisan, nagbigti daw umano itong ating mga kababayan dahil sa matinding problema sa pera at pamilya sa Pilipinas. Matapos pumutok ang balitang ito sa Hong Kong, ngayon may dalawa na namang OFW ang pinaghahanap ng mga kapulisan na kinilalang sa pangalan sina Amy Mahilom, 24 years old at Alili Perez, 33 years old dahil sa hindi na daw ang mga ito makontak. Ayon sa balita, nag-hiking daw ang dalawa pero hindi na daw ang mga ito nakauwi at hindi na matawagan. Magdadalawang linggo na simula October 4 na ikinabahala ngayon ng pamilya dahil sa baka may hindi nang magandang nangyari sa dalawa. Narito pakinggan po natin ang kapatid ng OFW. Kapatid mo si Amy Pabuaya na nasa Hong Kong, tama ba? Yes po. Younger sister ko po siya. Younger sister mo. So, Irene, anong balita mo? Kailan pa ba siya nawawala? Ano bang info na nare-receive mo from your mga sources mo diyan sa Hong Kong? Naka-receive po kasi ako ng chat sa best friend niya po noong Saturday. Kasi Saturday nagta-chat po sa akin yun si Amy Nagsabi siya sa akin na nagpadala siya daw ng pera kay mama. Tapos mga 5:35 po nag-reply ako sa chat niya. Sabi ko na pinorward ko na kay mama nung sabi niya na pinadala. Tapos mga 7 PM Saturday, merong nag-chat sa akin na nawawala daw si Amy na report ng employer. At yun, chinat ko ulit lahat, kinontak namin, pati WhatsApp niya, Hong Kong number and all. Di na talaga makontak hasta 3 AM the next day. Like Sunday morning. Yes. Wala na talaga kaming contact. So, lahat ng MyD na screenshot ko yun, yung sinend ko po pinost ko po sa social media, yun yung last MyD niya nung nawala siya, nung Saturday. Okay, para malinaw lang, itong Sabado, that was October 11, tama ba? Or more than October 4 po. October 4 pa. October 4. Okay. It's been a week na, more than a week. So more than a week na siya ay nawawala. So yung last time na contact mo was October 4 pa ng Sabado. Tama? Yes po. Okay, so bali may halos 10 araw na siyang nawawala. At meron ba kayong ginawang coordination with the let's say embahada or konsulado ron sa Hong Kong para ma-locate siya? Ulit kasi kinontak ko yung agency niya, yung agency din ni Alili, at saka yung OWA, yung DMW. Pinuntahan ko na po, pero wala pa ring update sa consulate if nakalabas na pa sila sa Hong Kong. Pero patuloy pa rin po yung police sa Hong Kong na nagsisend ng message po sa akin, nag-update kung ano po nilang ginagawang search operation. So, sabi na text lang ng police na meron daw siyang balita para sa kapatid ko, pero hindi siya reply kunong data na sinasabi niya. Sino? Sabi may i-feedback sa police? Meron? Kay Amy? Tama ba, Irene? Yung police po. Anong sabi? Meron na sila? Wala pa. Okay. Pero ibig sabihin, na-call nyo na yung attention. Kasi alam mo, habang nag-uusap tayo, nakikinig din sa kabilang, sa Zoom, si Consul General Romulo Victor Israel. Pero mamaya, kakausapin din natin siya. Gusto ko lang malaman, gaano katagal na ba doon si Amy sa Hong Kong? 9 months pa lang po, sir. Magte-10 kasi nung December pa siya doon. Saan ba siya pumunta? Ang huling sa contact niya sa iyo noong October 4, saan siya papunta? Mag-abroad daw siya, sabi niya. Hindi. Ibig sabihin noong October 4, yung huli mo siya. Hindi, yung October 4, anong sinabi niya sa iyo? Yung last contact mo, saan siya papunta? Wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi, sir. Sinat na lang sa akin na may pera siyang pinadala
Padala sa nanay. Wala ko sinabi kung saan sila pupunta. Screenshot ko lang yung mga places na pinuntahan nila. So sabi nila nag-hike doon kasi Hiking, doon okay. pupunta yung hikers. Okay. Pero meron bang report sa'yo na may kasama siya? Aside sa kanya, nung nawala siya, Yeah. na nawawala pa rin also? Yes po, si Alele Perez yung kama niya. Parang may relasyon silang dalawa. Ganun ba? Girlfriend, ganun. Okay. Oo. Siguro at this time, teka, ano ba? Oo. Pwede natin makausap si Consul General. Conjen, nakikinig ko kayo, no? Si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ay nasa Zoom naman. Makakausap natin. Siguro wag ka munang umalis, Irene, dahil para at least kung ano man yung sasabihin ni Conjen, ay ma-follow up natin. Conjen, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe. Good morning, Danny. Okay. Si June Israel po ito. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Conjen, sa oras. At siguro bigyan nyo lang kami ng update. Siguro nakarating na rin sa inyo yung impormasyon na nawawala itong dalawa nating OFW sa Hong Kong. Opo. Base po sa paunang information o report po na natanggap po ng ating konsulado, noon pong October 8, ay nakatanggap po kami ng isang text message, no? At naghumihingi ng tulong ang kapatid nga po, no? Para mahanap itong sina OFW Aleli Tibay at si Aimee Pabuaya. So at ang sabi nga po roon sa text message ay huli nilang nakausap noong October 4 yung kanilang kapatid. Tinawagan po natin na yung number na lumabas po doon sa ating hotline, no, yung ating duty phone. Pero hindi po ito makontak, hindi na po makontak yung nag-message. Tinawagan din po ang employer, pero hindi rin po sila sumagot. Maaring hindi kilala yung number na ginamit po natin. Ano? Oo. As of now ay nakakalungkot lang po dito ay marami pong lumulutang na kung ano-anong mga balita na sila daw po ay nakalabas na nga ng Hong Kong at kung ano pa, no? Pero sa ngayon ho hindi talaga natin to masabi na definitively kung ano po yung whereabouts nila, kung sila ay nasa Hong Kong pa or wala na, hanggang hindi po natin natatanggap ang official, no, na confirmation from the Hong Kong immigration. No? Okay. So, syempre, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Hong Kong Police. Okay. Dahil sila naman po ang unang responde sa mga ganitong report ng missing persons. Yes. Dani. Okay, so bali gusto ko lang liwanagin, Conjen, sabi nyo yung pangalan tama lang para sa mga nakikinig, Aleli Ibay at saka si Aimee Pabuaya, tama ba? Yung dalawang Ibay. missing? Ibay, kaya ang Aleli Ibay? Aleli? Tibay, T as in tango, tama ba? Yes. Aleli. Tango, India, Bravo, Alpha, Yankee, okay. Aleli Tibay at saka si Aimee Pabuaya. So ang parang info na inyong nagagather is that they might have already gone out of Hong Kong. Ano ba sila? Mga documented ba sila as far as you're concerned? Opo, sila ay mga domestic workers dito sa Hong Kong. Okay. Hindi, sinabi ko lang po yun. Ganyan yung mga parang chismis po. Hindi po natin sinasabi yung nangyari. Binavalidate pa. So, gusto lang din natin pabulaanan na yun ang totoong nangyari. In fact, doon sa parang mensahe natin sana sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong at sa Pilipinas, huwag ho tayong basta makikinig, maniniwala sa mga unverified po na reports. Siyempre, maraming mag-speculate dahil alam naman ho natin na mga kababayan natin sa Hong Kong kalayaan ko sila na mag-travel, So at yung may mga balita nga na lumilipat ng ibang bansa, na yung third country, no, deployment kung tawagin, na
nakikita po natin may mga ginagawang ganyan dito na medyo hindi nga rin maganda kasi iniiwan ho yung kanilang employers dito sa Hong Kong at lilipat sa isang ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso, no? Kasi bawal ho sa atin yung direct hires, di ba? Kailangan bumalik muna sana sila sa Pilipinas kung talagang yun ang kanilang Tama. plano. Tapusin mo na ang kontrata dito sa Hong Kong. Ganon. Pero Conjen, gusto ko lang liwanagin, ibig sabihin itong dalawa domestic workers based on your information, ang info kasing nakakarating sa amin, ewan ko lang kung mababalidate nyo rin na sila ay pumunta sa isang hiking trip, nag-hiking. And then yung time daw na yon ay merong bagyo. So pag-akyat nila sa bundok, ito ho ba yung mga impormasyon din na nakakalap ninyo o meron pa kayong ibang impormasyon na pwedeng you might want to share? Well, sa ngayon ho, of course, mahirap din tayo magsabi ng information na hindi pa natin verified. Ano? Pero yun din ba rin yung impormasyon na nakukuha ninyo dun sa mga sinabi rin namin? Na nag-hike sila, hiking, silang dalawa, the last time that they were together? Opo. Tama po. May mga lalagay ho kasi ng mga information sa social media, no? Yes. Na sinasabi nga na huli silang nakita October 4 sa yung Oak Road sa Chuan Wan area na yung nga parang lugar na pinag-hikingan ng ating kababayan o ng mga locals. Pero have you established parang connection o contact ho dun sa mga kamag-anak nitong dalawa? Let's say yung si Aleli Tibay at saka itong si Aimee? Doon po sa case ni Tibay, Aleli, meron na nakausap na po ng ating OWA, Overseas Workers Welfare Administration, ang mag-anak po niya sa Jensan, taga Jensan po pala ito si Aleli. Si Aleli Tibay. Opo. Okay. So nakausap niyo na yung parents ni Aleli, you mean? Kapatid po ng kababayan natin. Pero itong... At syempre, may report na rin ho natin sa OWA Regional Office sa Jensan at pupuntahan na po mismo sa kanilang bahay itong kamag-anak po ni Miss Aleli Tibay. Pero itong si Aleli ho, meron ko ba yung kung gaano katagal na siya sa Hong Kong? Kasi ang alam ko 9 months ho si Aimee. At saka ilang taon na ho itong si Aleli sa inyo, yung info na you have gathered? Atin pong official record, masasabi natin na 2017 po siya nagsimula. Okay, si Aleli dito sa Hong Kong. Okay. So mga 8 years na po siya rito sa Hong Kong. Matagal na. Okay. Tagal na po. At siya ay, yes. Ilan taon, Aleli, sir? 33 years old. 33. Tapos tama ba si Aimee is only 24 na 9 months pa lang yan sa Hong Kong? 24 po, tama. At kararating nga lang din po niya noon lang pong November 2024. Okay. Yung time na October 4, can you trace, mag-backtrack lang tayo. October 4 daw kasi huling contact with the family. Meron ho bang mga parang masamang panahon ng time na yon na they were doing the trek o doon sa pagpunta nila sa hiking nila, tour? Parang babalikan din ho namin. Pero sa ngayon, sa pagkakaalala lang po namin, wala naman pong bad weather noong October 4. Pero we will double check. Opo. Okay. May mga dumaan ng bagyo rito yung galing sa atin. Kaya nga, tama. Nag-typhoon signal number 10 pa nga po. Pero we will double check kung October 4 yun. Pero kasi kung ganong mga malalakas na typhoon, ang bawal ho talaga lumabas . So ang advisory natin is stay indoors, stay at home. Even the Hong Kong government po, yun ang guidelines po sa mga kababayan din ho nila at sa lahat ng mga nandito noon. So kahit yung konsulado po ay temporarily ay nag-suspend po tayo ng operation dahil sa signal na yon. Pero yung lugar na yon binanggit nyo kanina it's a para kilala rin yata siyang tourist destination. Ibig sabihin mayroon kayong checking na ginawa na talagang wala hong pangalan nila doon na nakapunta sila doon sa that particular day? Para lang ho, ma-backtrack? Okay.
Ito po pala yung information natin on the Sige po, typhoon na Conje. dumaan noong Oo. October 5 po, pero hindi siya yung malakas. T3 po yung level niya. Parang walang suspension ng classes, walang suspension ng offices. So, kaya kung October 4 sila namasyal, wala pa ho siyang bad weather. Time na yun. Okay. Pero gusto lang natin ma-confirm kung talagang nagpunta ko sa lugar na yun kasi you can have a way to check that di ba? Doon sa mga let's say nag-register nung time na yun, kung nandoon yung pangalan ng dalawa nating OFWs. Well, syempre po, ang pulis na po ang makakapag-verify po niyan, ano? Kasi Yes. natin po ito, wala tayong powers to get the records po doon sa lugar na yun. But I'm sure the police are already into it po. Tinitingnan na po nila lahat. Okay. Yung mga possible patients. Irene, nakikinig ko pa rin ba ngayon na papakinggan mo yung sinabi ni Conjen? Narinig mo? Hello, Irene? Oo. Kasi nasa linya. Hello, sir. Irene, Dito po ako. kausap ko si si Consul General Romulo Victor Israel Jr. Yun na nga, they're still trying to locate at ina-assess nila sitwasyon. Meron ka bang panawagan para habang naririnig ni Conjen, Irene? Irene, Yes po. go. Pwede kang manawagan habang magamit natin itong himpilan para to at least somehow try to locate yung kapatid mo na nawawala. Yes po, na sana po ano na talaga if nakalabas sila sa Hong Kong po. Kasi sabi ng OWA dito sa Pinas, wala sila dito, walang records po. I see. Yun nga, yun din ang binavalidate ngayon nila Conjen. Conjen, narinig nyo yung panawagan lang ho ng kapatid niya, si Irene? Yes po. Talaga pong tinitingnan talaga natin syempre yung Sige po. location, whereabouts. So kung nasa Hong Kong pa sila, talaga pong lalabas sa records ng OWA sa Pilipinas na wala po sila sa atin. So kaya po may possibility pa talaga na nandito sila sa Hong Kong. Kaya we're working closely po with the police, or coordinating closely with the police on this matter po. Sige po. Nako, maraming salamat ho sa update at saka syempre ho, kukuha kami ng siguro before this week or at least before the day ends meron tayong update doon sa dalawa nating OFWs, Conjen. Thank you po. Yes, hopefully po by today may mga magandang developments na makuha po tayo. The police may sana mahanap na po sila. Salamat po. And we will share it with you and with the NOK, the family po. Okay. Definitely. Sige po. Nako, maraming salamat sa ating OFW doon yung ating kamag-anak dito si Irene at si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ang ating Consulate General Consul General diyan sa Hong Kong. Thank you very much, sir, sa inyong oras.